nyo dyan kung ano yung mga narinig nyo sa Sona kanina na nakakatawa, ilagay nyo dyan, re-reactionan natin bago natin bago natin reactionan mismo yung Sona. Oo, grabe ha, napag-usapan dyan sa Sona kanina, mga bossing. Napag-usapan sa Sona kanina, wait lang, bubuksan ko lang yung aking notes. Ayan, napag-usapan sa Sona kanina, unang-una sa lahat, yung laban sa korupsyon, pagtitipid ng gobyerno, krisis sa Middle East, tulong sa mga OFW, pagpapagaan ng gastos ng pamilya, ayuda at tax relief, disaster preparedness, infrastructure at transportasyon, agrikultura, food security, energy and security, trabaho, edukasyon, kalusugan, ekonomiya ng foreign relations, kapayapaan, putang ina, napag-usapan lahat yan pero hindi naman natin nararamdaman. Walang hiya naman talaga. Meron pang rocket ship. Walang hiya, wala nga tayong tren eh, wala nga tayong subway. Bulok-bulok nga yung mga bus dito, bulok yung mga kalsada. Tapos napaka-traffic pa, tapos yung MRT lagi pang sira. Aba, gusto pa magpadala ng rocket ship ha. Rocket ship. Sana pagka nagpadala ka ng rocket ship, sumama ka na. Paglipad ng rocket ship na, isama mo na buong pamilya mo, buong angkan mo hanggang sa kaduluduluhan ng lahi ninyo para kung saan man sumabog yung rocket ship na yan, nandoon kayo. Malungkot daw, sabi ni Diego Latigo, malungkot daw si BBM dahil nadawit sa kaso pinsan niya. Ba't ka naman malulungkot? Ba't ka naman malulungkot kung magnanakaw ang pinsan mo? Malulungkot ka na magnanakaw ang pinsan mo at kailangan mo ipakulong kapag ka magnanakaw ka rin. Malulungkot ka talaga, hindi ba? Pero kapag ka ikaw ay hindi ka magnanakaw, kahit pinsan mo yan, tatay mo yan, nanay mo yan, pag gumawa ng masama yan, dapat hindi ka malulungkot na makakasuhan sila dahil karapat-dapat yan sa kanila. But the fact na nalulungkot siya na makakasuhan yung pinsan niya, di umano kunyari na makakasuhan yung pinsan niya, Diyos ko Lord. Ibig sabihin, nalulungkot siya kasi baka sumunod na silang buong pamilya. Putang ina, anong gagawin ng rocket na yan sa anong gagawin ng rocket na yan sa kalangitan? O, akala mo kung malungkot siya, akala mo namatay yung pinsan niya eh. Putang ina, makakasuhan pa lang, nalulungkot na siya, hindi pa nga nakakasuhan eh. Magiging masaya ang Pilipino pag yan nasilya elektrika. Ang dami niyong pautot dalawa. Tangina niyan, niloloko niyo taong bayan. Yung flood control, di yata napag-usapan. Hindi, napag-usapan niya nung una. Oo, sabi ko nga sa inyo, sino ba may kasalanan? Sino ba may kasalanan kung bakit yung kanyang pinsan makakasuhan na? Ang may kasalanan siya. Kung hindi ba naman siya tatanga-tanga na sinabi niyang 5,500 flood control projects ang nakumpleto nila, di sana hindi ngayon nagdedelikado yung pinsan niya. Masyado kasi siyang mayabang, pinagmamayabang niya yung mga hindi niya pa naman nagagawa. O ayan tuloy, nagdedelikado. Baka pati yung pinsan niya makulong, pati siya, yung anak niya, yung asawa niya makulong dahil sa katarantaduhan niya. And I think that was the 2024, di ba? 2024 ba yun nung nagsabi siya na 5,500 na flood control projects ang aming natapos, tapos biglang wala pang isang buwan, umulan, bumagyo, bumaha. Gunggong na yan, dahil sa kanyang kasinungalingan, hinanap ng taong bayan, nasan yung flood control mo, bumabaha. O nung tinanong siya, yung flood control daw nandiyan, overwhelm lang. Oy, Rosas family ha. Oh, Rosas family, sabi ni J. Chris Rosas ha. Maraming salamat sa iyong pakulay. Hindi ba? Walang hiya na yan. O sige na, simulan na natin mga bossing para mas maaga tayong matapos, makatulog na si Boss Dada. Kawawa naman Boss Dada ninyo, wala pang pahinga. Parang si Kuratsa. Oo ha, ayan na nga. Sige, simulan na natin itong isa-isa natin doon sa kanyang mga pinagsasasabi. Mahaba-haba ito pero binilisan ko na lang. Wala namang kwenta, isa't kalahating oras siyang nagsisinungaling. Pero mabuti na nga lang Tagalog. Oy, Max Ostero, diyan sa New Jersey, magandang umaga sa iyo, big fan. Sana nga ay napapasaya kita sa araw-araw. Maraming salamat. Pag may pula, nakakawala ng antok, kaya lang mga blue. Pagka ganyan, mga blue, mga ganyan, medyo nakakaantok talaga yan. Bilisan na natin matapos. Pero may mata ko, sumisingkit na. Eto, sige na, panoorin na natin to. Nagsasayang tayo. Naglulukuhan lang tayo dito. Ito, panoorin na natin yung Sona. Eto na. Sige, pasok para maulol kayo. Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet,
First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, Si Lisa Marcos, masama ang masama ang itsura, oh. Kita nyo itsura ni Lisa Marcos, parang parang kulugo, no? Parang, tinatamad ka ba? Tinatamad ka pala, bakit nagpunta ka pa dyan? Hindi, sana nagpahinga ka na lang sa bahay nyo, pinanood mo na lang yung asawa mo, magsisinungaling lang naman siya dyan, pumunta ka pa, ayan, no? Parang bored na bored siya sa buhay niya. Banas na banas kasi siya, kasi si Claire Castro, mas maganda pa yung damit kaysa sa kanya, di ba? Di ba may nagsabi na designer, yung designer daw, yung designer daw ng damit niya, sikat daw, putang inang yan. Eh bakit ganun? Maganda naman siguro yung damit na yan kung maganda nagsusuot eh. Pero pag ganyan na nagsusuot, mukhang mukhang nunal na may buhok. Taragis yan. Ay, ewan ko ba't ba ganito itong mga to, ang yayaman na, ang papangit pa. Hindi, pero alam niyo maganda maganda ito si Madam. Maganda yan si Madam nung kabataan niya. Oh, ang ganda ng mukha niya. Pero ewan ko ba't naging ganito mukha niyan. O sabi nila kapag mahilig ka daw umabuso ng mga pinagbabawal na mga bagay-bagay, pumapangit ka eh. Alam nyo, yung kapitbahay namin na mahilig sa usok na ipinagbabawal. Oo. Alam mo, kahit bagong ligo yun, hindi mo maintindihan itsura. O ito si Madam nag-uumpisa pa lang parang parang kabadong-kabado na eh. Okay, kita mo naman itsura ni Gloria Macapagal-Arroyo, kahit ganyan na edad niyan, maayos-ayos pa din. O yung mga katabi, ang gaganda. Pucha, pagdating sa kanya, hindi mo maintindihan kung Hindi mo alam kung ano kinain eh. Parang nagtatai eh. Sige. ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin. Mga kababayan ko, puta, kala ko, magrarap, akala ko si Francis Magalona eh. Mga kababayan ko, dapat laman nyo. Bilib ako sa kapal ng mukha ko. Ayan na. Tapos ang boxing. Jenny Park. O, pampagising, Boss Dada, para di ako kontakin dito sa work bago ka matulog. Uy, maraming salamat sa iyo, ha. Jenny Park, ha. Mabuhay ka. Mabuhay ka dyan sa Korea. Oo. Buti na lang, may mga mababait na tao pa sa mundo. Akala ko lahat ng tao sa mundo katulad ni Bongbong, walang kwenta eh. Buti na lang, pati sila Jonte 59, maraming salamat sa iyo, mabuhay ka, ha. Ang inang niya, umpisa pa lang, nakakatawa na yung mga kababayan ko. Ulul, itinatakwil ka na ng mga Pilipino. Gusto daw niyang malaman nyo. Believe daw siya sa kulay niya. RM Villaluz Vlogs, maraming salamat. Nawala ang antok ko sa pakikinig sa'yo. Ako rin eh. Nawala ang antok ko pag nakikita ko yung mga mga Pahiyas Festival nyo na yan. Oy, Chris Rosas. Naku, ibang klase talaga si Chris Rosas, ha. Chris Rosas, bibigyan kita ng rosas pag nagpunta ako dyan sa Europe. Kita tayo dyan, ha. Oo, siya si Francis Magsosona. Ang galing mo talaga, Diego Latigo. Ang taba talaga ng utak mo, ha. Sige, mga kababayan ko, anong masasabi mo? Ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Wow, mag-uulat daw siya para sa estado ng ating bansa at para sa ginagawa ng ating pamahalaan. Putang inang yung estado ng bansa natin, alam na namin, di mo na kailangan sabihin. Hirap na ang mga Pilipino, ang mahal ng bilihin, mahal ng kuryente, lahat mahal. Ikaw na lang di namin mahal. At ang nagawa ng gobyerno, puta, walang nagawa ang gobyerno kundi magnakaw. Lahat ng tao sa gobyerno, wala nang ginawa kundi magnakaw, magpasarap. Mga walang hiya kayo. Umpisa pa lang kasi nungalingan na, ha. Sige, pasok. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito. 1 taon na ang nakalipas nung tumayo ka dyan. Sinabi mo, mahiya naman kayo, hindi ka pa rin nahihiya. Walang hiya ka talaga. Oo, mahiya naman kayo. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. Ang 1 taon na nakalipas, ang dami nyo ng mga patutsada, hindi merry ang Christmas nila. Walang iya na yan. Ang nakakulong ngayon, si Marcoleta, walang kinalaman sa flood control. Siya pa ang nag-uungkat ng flood control. Si Jinggoy Estrada na walang kamalay-malay. Dahil lang meron siyang history ng plunder, kaya sinampahan na naman ng plunder. Oy, Lintasia 3682. Sige nga, boss, matagal na akong di I love you sa'yo. Grabe naman yung I love you. Pwedeng manood pero bawal ma-inlove, ha. Lintasia, maraming salamat sa'yo, Lintasia ka, ha. Nilalandi mo ako, ha. Upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Utangin na siya daw ang nakadiskubre ng katiwalian. Gago, kayo yung tiwali eh. Paano kayo ang nakadiskubre ng katiwalian? Kayo gumawa ng katiwalian, walang hiya kayo. Buisit ka. Sabi mo, 5,500 flood control ang inyong tinapos. Tapos biglang
Biglang ayan lumabas ngayon yung mga mga flood control natin wala pala, bumaha. Tapos hinanap sa inyo, sir, sabi niyo flood control, flood control, flood control. Natapos yun, bakit bumaha? Alam mo, sabi nung gago, nabangga ng barko yung flood control, di ba? Kasi nungalingan ng ulol na yan. Nabangga daw ng flood control, ng barko yung flood control, kaya nagbaha. Tapos yung sumunod na tanong siya, sa different na pagbabaha ulit, sabi niya, nandiyan naman yung mga flood control na overwhelm lang. O sige, eto na ngayon mga bossing, talagang sunod yung pagbabaha. May mga namatay pa sa Cebu, sunod yung pagbabaha, mga bossing, ang daming mga kagamitan ng nasira, eto na. Dahil hinahanap na ng taong bayan sa kanya at napapahiya na siya, kunyari, nag-iimbestiga na siya. Pumunta na siya doon sa Bulacan, doon sa mga proyekto doon, patay na. Ayan na, nagsakripisyo na siya ng mga kontraktor. Unang sinakripisyo, mga kontraktor, tinuro yung kontraktor na si mga Diskaya. Diskaya tinuro, kandidato niya yun sa Pasig. Hindi ba? Yung mga Diskaya sumumpayan sa kanyang partido. Yun ang kanyang kandidato sa Pasig kalaban ni Vico Soto, yung mga Diskaya. Kaibigan niya yun eh. Walang hiya talaga Siya daw ang nakadiskubre, siya daw ang nagpaimbestiga. Kaya ikaw nagpaimbestiga. Kasi ikaw ang presidente ng Pilipinas, alam nga naman magpaimbestiga, yung barangay chairman sa barangay namin. Siyempre, ikaw talaga magpapaimbestiga, trabaho mo yan. Ang problema, sangkot doon sa pagnanakaw na yan, sa flood control, kayong magkakamag-anak. Ikaw, si Martin Romualdez, yung anak mo, yung mga congressman nyo. Hindi ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, ikaw na naman, lahat na lang inangkin mo. Paano mo sasabihin ikaw ang nagsimula ng pag-iimbestiga, Bongbong Marcos? Imaginein mo, Executive Order 01. Executive Order ni Pangulong Duterte nung siya naging presidente, Freedom of Information Bill, at gumawa siya ng Presidential Anti-Corruption Commission. Putang ina niyan. Pagkatapos ni Pangulong Duterte, isang araw ka pa lang sa kapangyarihan, puta, binuwag mo yung Presidential Anti-Corruption Commission kung saan iniimbestigahan nun yung mga pagnanakaw sa bayan. Yun ang unang-una mong giniba. Yun ang unang-una mong dinimolish. Hindi pa nakahalata ang tao na kaya mo dinimolish yan. Sabi niya kaya dinimolish yan kasi redundant daw. Meron naman daw PCGG. Tangina niyan yung PCGG. Wala na. Alam mo itong mga Marcos na to, dati ang daming kaso niyan sa Sandigan Bayan. Ngayon lahat na dismiss. Tapos ngayon, ang daming pagnanakaw, wala na ngayon nag-iimbestiga na matino dahil yung Presidential Anti-Corruption Commission pinasara ng hayop na ito. Tapos sasabihin mo na ikaw ang nag-imbestiga, ay yung dapat mag-imbestiga dyan, pinasara mo. Natural, dapat mag-imbestiga. Kaya ang problema, nung nag-imbestiga ka, putya, pati ang tao nag-imbestiga. Habang nag-iimbestiga at nilalansi mo yung mga tao, na-realize ng mga tao, teka, putang ina, sila rin to Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Malawakan at malaliman na investigasyon? Ang nakakulong si Jinggoy? Malawakan at malaliman na investigasyon, si Saldico nakatakas? Malawakan at malaliman na investigasyon, si Yusek Bernardo, si Bonoan, putang ina, lahat puro state witness na. Yung mga magnanakaw, puro state witness? Ayop naman talaga Jake Arzobal, sayang hindi nga tayo nagkita sa BGC. Grabe ang grabe ang trabaho namin kanina. Yung t-shirt nga ng misis mo, hindi ko pa napapapirmahan Pag di ko napapirmahan yan, ako na lang ang pipirma, tsaka yung kapitbahay namin Sige, Bongbong, ano pang kasinungalingan? Masusi nating sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Saan ka tinuro ng ebidensya? Tinuro ka kay Jinggoy? Tinuro ka kay Bong Revilla? Tinuro ka kay Marcoleta? Tinuro ka kay Mike Defensor? Walang hiya na yan. Gawa ka pa ng independent commission ng mag-iimbestiga. Putang ina, secret yung resulta ng investigasyon. Saan ka naman? Walang hiya talaga. Umpisa pa lang, kawatan na Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista. Kontratista? Dapat na ang nakukulong mastermind, hindi yung kontratista. Alam naman yung kontratista mastermind, hindi naman sila nagre-release ng pera. Anak ng tinapay. Kontratista, achievement na sa'yo yan. Si Jinggoy Estrada na ipakulong mo, achievement na sa'yo yan. Mismong dun nga sa hearing ng Blue Ribbon Committee, nabswelto siya ng mga testigo dun Tapos si Bong Revilla. Nauna pa nakulong si Bong Revilla kaysa sa inyong magpinsan. Buisit naman talaga Taas na opisyal, pati na mga mambabatas.
At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Wantakin mo? Nasabi daw nung kanyang aso sa ombudsman na malapit na. Kailan niyang malapit na yan? Putang ina, baka naman ang layo pa niyan. Malapit nang makasuhan patong-patong na kaso ang ating dating speaker. Ba't hindi mo masabi si Martin Romualdez na pinsan ko, ganun? Ang dating speaker na si Martin Romualdez na pinsan ko pa naman, hayop na yan. Ba't hindi mo sabihin na ganun? Oh, pinagyayabang mo na, nakasuhan na ba? Hindi mo pa nakakasuhan, pinagyayabang mo na. Saka mo na ipagyabang pag naipaaresto mo na. Hindi ba? Alam mo, kapag ka nagsosona ka, kailangan yung mga sinasabi mo sa sona, naganap na. Mga nangyari na, achievements na yan. Kaya ka nga State of the Nation Address. What is the current state of our nation? Current. So kapag ka current, ibig sabihin, nangyari na. Yung mga nangyari na, dapat inire-report mo. Yung mga mangyayari pa lang at yung mga plano ninyo, dapat, hindi mo pa inire-report yan. Plano pa lang yan eh. Di ba? Dapat yung mga nagawa mo na, yun yung pagmamalaki mo sa taong bayan for the past years. Or for the past, since the last SONA, eto na yung mga nagawa natin. Inubos na natin ang pera ng taong bayan. Ninakaw na natin lahat. Tinaasan na natin ang presyo ng bilihin. Itinaas na rin natin ang singilin sa kuryente. At itinaas na rin natin ang cost of living sa Pilipinas. Ibababa pa po natin. Itataas natin ang numero ng lahat ng mga walang trabaho sa Pilipinas. At itataas din po natin, mga bossing, ang krimen. Ibababa po natin ang presyo ng shabu para lahat ng mga Pilipino maging adik. Oo. Chloen, ano yun to? Si Chloen, ARMD. Maraming salamat sa iyo dyan sa Europe, mabuhay ka. O hindi ba? Puro kabalbalan eh ang mga pinaggagawa ninyo. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Masakit man sa kanya, bakit masakit sa'yo? Anong masakit sa'yo kung magnanakaw yung pinsan mo? Bakit masakit sa'yo? Anong part ng pagnanakaw niya yung masakit sa'yo? Hindi ka ba niya binahagian? Sinolo ba niya? O binitray niya yung tiwala mo? Ganon, tanginan niyan. Imposible hindi mo kilala na magnanakaw yung pinsan mo. Bata pa kayo, magkasama na kayo eh. Imposible naman hindi mo alam na pinsan ni Lupin yan. Nasasaktan pala ang mga demonyo. Hindi ko nga alam, nagdasal pa sila kanina eh. Anong masakit? Masakit dahil nabisto mo ba na sobrang laki nung ninakaw niya, hindi mo ini-expect na ganun kalaki? O ano ba to? Parang ang sinabi niya sa'yo, 1 billion lang nanakaw natin. Yung pala, trilyon, ganun ba yung kaya ka nasasaktan? Pero usually, ganito talaga ha. Kailangan kapag pinagmalaki mo yan, o kailangan yung napaaresto mo na, napakasuhan mo na. Pero yung malapit ng makasuhan, masakit man sa aking damdamin, walang kamag-anak, si Erap yarn. Hindi ba? Napakagago naman nun. O sabihin mo na lang na malapit ng makasuhan. O gaano kalapit, sir? Siguro mga sa 20 forever. Walang Joe na yan. Hindi nga niya mabanggit yung pangalan ng kanyang pinsan eh. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ano palakpakan yung mga magnanakaw? Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Yun, ang tungkulin ko ay sa inyo ay akin. Ano? Anong tungkulin mo? Ang kininyong sa amin? Ha? Yung ba tungkulin mo? Ang kininyong sa amin? Ano yan? Kaakibat ng mga naisampang mga kaso tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Putang ina niyan. Hindi, kahit wag nyo nang bawiin. Silya elektrikan nyo na lang. Ganun. O kaya bigtiin nyo. Ganun. Babawiin. Style nyo bulok. 3 trillion eh. 3 trillion ang ninakaw nyo. Tapos ang naibalik, 800 million pa lang eh. Tangina, di nga natin alam kung saan napunta 800 million na yan. Baka mamaya napunta yan sa mga ilong nyo eh. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Kutsa, ba't hirap na hirap kang basahin pagdating sa tiwali? Ba't hirap na hirap kang basahin pagdating sa korupsyon? Nauutal ka.
Ilang words pa lang yung binabasa mo, ikaw na nga sumulat niya na ano ka pa, nabubulol ka pa. Kaya nga ako, pati dito na lang sa pagsusulat ng kanyang speech kasi nungalingan pa. Maniniwala ka siya nagsulat ng speech na tanga magtagalog niyan. Ayan na nga, binabasa na nga, nagkakamali pa siya kung isusulat niya pa kaya. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Putang ina niya, naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Tingnan mo nga si Martin Romualdez kung talagang naka-freeze yung mga assets niya. Kita mo, sarap pa rin ang ulam niya, sarap pa rin ang buhay niya. Yung asawa niya, ang ganda pa rin ng gown. Yung anak niya, mga anak niya, nakapag-aral pa rin sa ibang bansa. Maniniwala ka naka-freeze yung assets ng mga utolongges na yan? Tanginan yan. Saan galing na naman yan? Sino ba ang mga finreeze yung assets? Ilabas nyo nga dyan yung mga finreeze yung assets. Si Saldico, finreeze nyo talaga yung assets si Saldico. Kung finreeze yung assets si Saldico, di sana wala ng pera ngayong panggasto sa ibang bansa yan. Ay, style nyo bulok. Freeze yung assets sa sinasabi nyo. Kung inang yan, tapos ibinalik daw yung pera. Magkano lang ibinalik? Ito pa nga nakakatawa, nagbalik ng pera yung mga taga-DPWH. Ibig sabihin, pag nagbalik sila ng pera, umaamin sila sa kasalanan nila na nagnakaw sila, nagbalik sila ng pera, Nagbalik sila ng sasakyan, nagbalik sila ng pera. Bakit ginawa nyo silang state witness? Bakit pinakinggan nyo sila? Habang itinuturo nila si Jinggoy, itinuturo nila si Bong Revilla, bakit kayo naniwala sa kanila? Umamin na nga sila na sila yung magnanakaw, kaya nga nagsoli sila ng pera dahil nagnakaw sila. Tapos ginawa nyo pang state witness, talaga naman. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula Nabalik sa Treasury, totoo ba yan? O bakit pinababalik ng Supreme Court yung pera na ninakaw ninyo sa PhilHealth, hindi nyo pa na ibabalik hanggang ngayon? Ito pa masaklap ito masaklap. Yung issue ng PhilHealth na yun, 2025 yun. Oo, kasi yung tulay na pondohan na, umutang sa Korea para pondohan, tapos kumuha pa sila ng PhilHealth funds para pondohan ulit yun. Kawatan lang. Hindi ba? Walang hiyan, di ba katarantaduhan yung mga ganyang galawan? Tapos ito pinababalik na Supreme Court, ibabalik daw natin. Saan manggagaling yung perang ibabalik doon sa PhilHealth? Puta, sa pera ng taong bayan. Ginigisa tayo sa sarili natin mantika nitong walang hiyang ito. Di ba? Pera din natin. Galing sa 2026 budget yung ibabalik doon sa PhilHealth na yun na hanggang ngayon di pa yata na ibabalik. Hindi naman galing sa 2026 yung ninakaw nyo, galing sa 2025 . O di ibig sabihin, ibinalik nyo nga, pero yung perang ibinalik nyo, hindi yung mismong perang ninakaw nyo. Kumuha kayo ng pera dito sa bagong budget para punan yun. O di ibig sabihin, kulang na tayo ng 800 million sa budget natin na 2026, di ba? sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Tumatakbo o flat na? Oo, parang flat na yung gulong ng natin ng hustisya natin na. Oy, kay Angel Aragones, mabuhay ka dyan sa Norway. Thank you very much. I did it. Norway. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
magdamag.